Maritim, ang daming sinatagawang kalsada every weekend, ano? Nako, sinabi mo pa. Matik na yan kapag weekend, inaayos talaga ng DPWH yung mga kalsadang nasira ng ulan. Alam mo, okay lang yan kung mabilis nilang natatapos yung mga kailangan nilang ayusin. Correct. Eh kaso, yung humihingi sa atin ng payong kapatid, naku, ilang buwan na daw nakatiwangwang yung mga take note mga open drainages sa barangay nila. Delikado yan. Delikado Hindi yan. pa napapatakpan ng DPWH. Ala, grabe naman. Kaya nga may mga nahuhulog daw ng mga bata doon sa mga nakatiwangwang na Sinasabi ko. drainage. At yung mga nahuhulog daw, hindi lang nasusugatan. Nagkakaroon din daw ng Siyempre. leptospirosis. Naku, problema talaga yan. Alam nyo, para matulungan sila sa problema nila, eh dapat kay Kuya Alan tsaka kay Ate Pia sila humingi ng tayong kapatid, di ba? Di ba, Tito Boy? Kubot. Kami nagbabalik po dito sa Kaitanen Accident Boy Abunda. Narito na po tayo sa Payong Kapatid. At para humingi po ng payo kay Ate Pia at Kuya Alan, narito po si Cherilyn. Cherilyn, welcome to the program. Maraming salamat. Kuya Alan, Ate Pia. Thank you for your time, Cherilyn. At ikwento mo pa ng konti kasi nga yung sitwasyon mo nung nabasa namin, we're conscious na sa maraming lugar, whether public o private, di ba, may mga aksidenteng nakokos, di ba, ng mga sitwasyon na medyo may napabayaan. So, let us know your story. Yung kalsada po namin, ano po, buong area po nun, binaklas po talaga lahat. Pinalitan po ng, yung bilog na tinatawag po nila na nilalagay po. Culvert. Opo. Mas nilakyan po kasi nila yon. So, binaklas po nila, pinalitan ng mga bilog na malalaki. Pagkatapos po nun, hinukay, binilagyan, hindi po nila tinakpan yung mga binutas nila. So, Marami yun? Marami po, 12 po yun. 12 butas, tapos hindi po nila tinakpan pagkatapos nilang gumawa. 8 years old po yung anak ko. Naglaro po siya, tapos may kalaro siya, bigla po siyang tinulak. Yung batang po yun, 5 years old. Hindi ko naman po masisisi kasi 5 years old pa lang po yun. So, nahulog po yung anak ko, alas 6 po ng gabi. Hindi na po Buti na lang po talaga, yung butas na yon wala pong bakal. Pinagpasensyaan ko po yung bata, pero sinabi po ng mga kapitbahay doon sa nanay. Kasi kaibigan ko po yung nanay. Tapos, mga ilang araw po, itong anak ko, gumanti naman doon sa bata. Malayo naman po, pero nahulog pa rin po yung bata. Pagkahulog, doon na po nagsimula yung away namin. Wala man pong baranggayan, pero yung anak ko, nabubuli niya na sinasabihan, oh, wag ka lalapit dyan, baka sumbong na naman niya sa nanay niya, ganito, ganyan. Away kami, sir. Tapos, sinasabihan po namin yung gumagawa na kailan po ba yan matatapos? Kasi marami nang nahuhulog. May nahulog na po na nakabike, may nahulog na bata na leptus, buti na lang po na agapan, Kuya Alan. Tapos may nahulog po na aso. Ngayon yung butas na yon, sinabi na rin po namin sa barangay, dinulog na rin po namin kasi sobra-sobra na po yung purwisyo na ginagawa ng butas na yon. Kasi bubutasin nila, wala man lang talaga ni kahit na anong takip para maiwasan na ano. Kasi ano po yun butas. Kumbaga yung motor na lang po talaga ang makakaraan. Yung motor pa nga makakaraan, pwede pa madisgrasya kasi madilim yung daan po namin. So napakalayo po talaga. Disgrasya po talaga ang hanap ng kalsadang yun sa ginawa po na yung pagbubutas na hindi po nila tinatapos. Kung hindi ako nagkakamali, dalawa yung legal advice na hiningi mo, no? One, as a citizen, paano naman yon at yung mga katulad mong sitwasyon na residente na nandun meron peligro and accidents waiting to happen, di ba? As a general rule, pagka public, hindi mo pwedeng demandahin ng gobyerno kapag ka walang consent yung gobyerno. Kasi gobyerno yun Isa sa mga exception ay, kasi nasa batas to mismo, na pagka ganyan na may mga butas na mga manhole na naka-open at meron na aksidente at kasalanan nga kasi nga iniwan na bukas, pwede mong demandahin yung gobyerno. Sa LGU, kung yun ay kalye ng barangay o ng city, municipality, probinsya. And of course, pag yan naman ay national road sa DPWH, no? So that's why lesson to, kung yan ay ginagawa, regardless kung sinong gumagawa, ang local o national government dapat i-remind nila. Habang ginagawa yan, medyo lagyan ng kung anuman warning system at saka lagyan ng pang-safety na walang mahulog doon.
But having said that, wake-up call din sa amin yon. Kasi di ba ang mayor, governor, congressman, naglalakad yan parati sa bawat lugar nila, mas maliit lugar nila eh. Pero kami mga senador, dahil nationwide, hindi naman namin malalakad lahat ng kanto, lahat ng sulok, lahat ng kalye sa ating bansa basta-basta. Wake-up call sa amin yon, but ang isa kong advice sa ating mga citizens, pagka ganyan, just be respectful, pero i-post nyo rin. And I want to reiterate that, na I'm very grateful that you came on the show and you brought this to our attention. Kasi nga, kung sa inyong lugar lang nangyari to, baka tayo lang nag-usap or DPWH sa lugar mo. Pero the reality is, Kuya Boy, anywhere we go talaga, di ba? Even sa sarili naming syudad, pagka umuwi kami ni Lani, tawag ka agad yan pag may nakita namin nag-uhukay, tapos hindi man lang nilagyan ng ilaw or ng pylons or ng tali man lang na para malaman ng mga residente na delikado to, wag na kayong lumapit dito or wag kayong maglaro katabi dito. No? Klaro naman dito na ang main reason for the accidents that happened, itong laro mo ng mga bata. Ang dami natin naging kaso dito na tungkol sa mga bata, di ba? Pero ito kasi, yung punot dulo is yung butas doon, di ba? So yung sinabi ni Alan, ang main point of discussion natin. And the good news is, nagawa na namin ng paraan. And sabi nga ni Alan, reminder din sa ating lahat na nasa gobyerno na buhay ang nakataya dito sa mga ganitong mga, para siyang nuisance, no? Na kailangan siyang gawin, pero nakakaabala siya dahil sabi mo nga, nakabisikleta, aso. Laking thank you ko po talaga sa CIA at napabilis po talaga, Kuya Alan. Sobra. Kumbaga, nagtaka nga po ako bakit 2 days lang yung 8 na yun natakpan? Well, thankful din kami Kaya sa'yo. Kasi napakasalamat kung hindi po. mo bring up, thankful din kami sa tugon ng DPWH. But awa ng Diyos, awa ng Diyos sa mga nanonood, eto na-solve to kasi walang injury na malubha yung mga bata o yung nasa bisikleta. Kaya wag na nating hintayin na may injuring grabe kasi hindi lang pakiusap ang aabutin natin dyan. Diba? So thank you again. Pero, Kuya Alan, kung walang CIA, hindi pa siguro yun matatapos. Thank you po talaga sa programang CIA. Maraming salamat, Sherilyn. Maraming salamat. Isang peligrong problema nagkaroon ng mabilis na aksyon. Nang tumawag ang programa sa opisina ng DPWH, agad silang tumugon para malutas ang reklamo ng mga residente ng Bagong Silangan, Batasan Hills, Quezon City. Bumisita ang Cayetano in Action Team sa opisina ng DPWH District 1 para personal na magpasalamat kay District 1 Engineer Arturo Gonzalez Jr. Sabi ko dun sa project engineer, kung mayroon ng available na napabricate na takip, kinabukasan, kasi gabi na yon, takpan na kaagad. And yung kung kukulangin naman yung mga takip namin, pero unahin, sabi ko, yung mismong area nung may request. Sa ngayon, kahit sa katapusan pa ng Nobyembre ang deadline ng drainage project sa Bagong Silangan, tinapos na ito ng DPWH. Hindi na po ako matatakot na lumabas sa aking anak dahil sa programa nila. Etong week na to, this week, ay matatapos na po ang manhole. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig.